buo ng fruits rather than kakao sa isang pie. Hi, Ruben Simon, Chief Farmer at co-founder ng Ben's Blend. Nandito po tayo ngayon sa farm namin sa Isabela. So medyo maulan ngayon dito. December ulit, nandito tayo ulit para magtanim, mag-maintain ng farm, tsaka mag-harvest na rin, no? So usually ito yung peak season natin ng harvest dito sa farm. Dumating kami dito kagabi, may dala kaming mga seedlings, no? So halo-halo yan, may kakao, yan, usually kakao lahat yan, tapos yan, dito may mga avocado. So yan, itatanim namin yan mamaya. Tapos mag-iikot na rin dito sa farm para mag-pruning, mag-fertilizer, tapos mag-harvest na rin. Medyo nabawasan yung sanga dito kasi yung dumaan na bagyo dito sa Isabela. So thankful pa rin tayo na hindi ganun kalaki yung damage, no. So ayan, makita natin, meron tayong bunga dyan. So okay na yan for harvesting. Yun, usually pag matagal tayong hindi nakawi sa farm, titubuan yan ng ganito. Nag-start yan as water sprout, no. So medyo napabayaan kaya lumaki yung parang naging branch na siya. So ipuprune natin yan, no. Kasi gusto natin na yung energy ng puno mapunta sa pag fruit bearing kaysa dito sa pag form ng unnecessary na shoots, no. Unnecessary kasi nakakasagabal siya dun sa maayos na pagtubo ng puno, tsaka hindi naman natin na kailangan itong extra na mga branches na to kasi may mga mature na so mas gusto natin na mag-focus na lang yung kakao dun sa pag-grow nitong mga mature na branches natin na kapag produce na ng fruits, kaysa ito bago na naman mag-spend na naman siya ng energy dyan kasi hindi naman yan mag-hold ng mga bunga, no. So kaya pinuprune natin yan. So dito may mga bunga na rin na good for harvesting, no? Ito meron din dito mga shoots na for pruning. Ito. Yan, so ito candidate din for pruning kasi kita nyo yan, ang daming tumubo ng mga shoots, no, water sprout usually, tapos yan, pataas na siya. So hayaan nyo yan, sobrang taas na nung branches ninyo, hindi nyo na yan mahirap din i-harvestin, no. So isa sa mga reasons ba tayo nagpo-prune dahil yan, mas madali siyang i-manage, no, pag hindi siya ganun kataas. Tapos katulad ng sabi ko kanina, mas makapag-focus yung kakao sa pagbuo ng fruits rather than sa pag-grow ng fruits. Itong mga ito, so, tataas na rin hindi mo rin ma-harvest yan effectively pag sobrang taas na, no. So pag nandito tayo sa farm, no, ito yung nagte-take ng bulk ng oras natin dito, no, yung pag-maintain ng farm, pagpuprune. Kasi medyo marami na rin tayong mature trees dito na kailangang ikutan, no. Kasi yung pagpuprune din kasi hindi siya basta-basta, so kailangang isa-isahin mo yung mga puno, no. Hindi mo naman pwedeng tabasin basta-basta yung puno. So isang reason din ito, medyo may mga damage, no. Yan kasi pag hindi mo rin na-prune tapos na hindi siya naaarawan, so malaki yung chance na pamahayan siya ng mga peste. Kaya ito may mga damage, no, kasi hindi siya naarawan ng maayos. So hindi rin siya nasa-sanitize naturally, no. So usually pag basa tapos damp, yan yung good na environment para sa mga peste, sa mga mold, sa mga fungi,
kahit sa mga insekto. So yan, nakita nyo yan, damage yan ng bagyo, naputol yung dulo ng makopa. Pero okay na rin, at least na nagkaroon ng clearing sa canopy, so na maaarawan na itong kakao natin sa ilalim, no? Yan. So usually ganun yung routine natin dito sa farm, no? Nagra-rounds tayo, siniikot natin yung farm, tignan natin kung ano yung mga kailangan i-prune, tapos mga kailangan i-harvest, no? So bukod dun sa pagtatanim at pagde-develop ng bagong sections ng farm natin, dun sa mga inuwi natin na seedlings, no, galing sa nursery natin sa Manila. So, nandito tayo ngayon sa section ng farm, no, na first time mamunga ng kakao natin. Ayan, no, medyo marami for first fruiting season. Sakto na sa December talaga yung peak season dito sa farm. So makita natin mangilan-ngilan yung mga first time mamunga. So ito makikita nyo dyan. First time yan mamunga, no, this year. Well, nung tinanim natin, I think ano na to, 3-4 years old na ungrafted na kakao. Nakita nyo dyan, may mga natumba. Nabagsakan siya ng mga sanga ng puno kasi medyo malakas yung bagyo na tumama. Pero well, luckily hindi siya na-damage ng gusto. Tapos namunga pa siya ng marami. Yan, so makikita natin dito yung damage ng bagyo. May natumbang ano yata to, Gemelina, ano. May mga nabagsakan na kakao na konti-konti. Ayun, may mga daganan. Yun, nakatumba na yung kakao dun, no. Ito na bagsakan yung sanga. So namatay na rin yung sanga na yan. Ito, pili. Surviving naman siya. So ito, itatayo natin yung mga natumbang kakao. Tapos tignan natin kung ano yung mga kailangan palitan, no? Yan. So far, siguro masasabi natin na hindi ganun ka-affected yung farm natin. Kahit na medyo malakas yung tumama na bagyo. So luckily, na-set up natin ng maayos yung mga shield trees natin, no, dito sa farm. So nag-hold naman siya, itong mga mahogany sa likod. Naprotektahan niya naman yung mga kakao natin. So ito yung sinasabi natin na advantage talaga ng agroforestry setup. Hindi nasa open yung kakao. Tapos na lessen yung impact ng wind damage, no? Hindi naman kasi ulan yung kalaban talaga ng kakao pagdating sa bagyo, yung wind talaga, no? So kailangan meron tayong maayos na windbreakers. Medyo malawak yung mga windbreakers natin, so makikita nyo yan dito sa paligid. So naprotektahan niya yung mga kakao natin at well, nag-survive din naman. Check natin kung may mga namumunga na rin sa part na to ng farm. So ayun, ayan, so dito may natumba na mahogany, medyo malaki na yan. Yun lang, siguro mga around 10 rin yung nadaganan na kakao dito. Tinanim natin last year, no, December din. Yan, ganun talaga. So dun sa dulo, yung hileran na to, puro kakao na yun. So around 10 yung na daganan nung mahogany. Dun sa dulo, surviving naman. Ganun talaga. Isa sa mga na-observe namin dito sa farm, no, yung mga kakao kung saan malapit yung water source, yun yung maraming mamunga, no? Dito sa section na to ng farm, ang katabi nito ay yan, palayan. Tapos creek naman.
sa kabilang side. Yan, so may water source talaga dito. Halos hindi siya natutuyuan. So kaya niyang suportahan yung mga nabubuo na mga kakao dito. Ayan. Ayan. So nandito pa rin tayo sa part ng farm, no, yung mga kakao na nakatanim malapit sa palayan. So laging may water source yan, and yung may creek sa kabilang side. Yan. So normally hindi ito natutuyuan kahit summer. Kaya ang sipag mamunga nung kakao dito. Yan. Medyo malaki ito yan, kasi yan. Isang dangkal. So tina-observe namin sa farm, no. Usually yung mga kakao na malakas ang bunga, yun yung malapit sa mga water source. Kasi dito sa Isabela, lalo na pag summer, sobrang dry ng around 3 months. Kaya may mga part ng farm na talagang natutuyo, no? Although hindi na mamatay yung kakao, syempre naapektuhan yung pag buo niya ng fruits. Unlike dito sa part na to ng farm. Yan. Uniform yung pag water source, no. Ayun. Ang kinagandahan dito sa kakao, hindi sabay-sabay yan na nahihinog, no. So kita nyo dito yung ibang puno natin may mga hilaw pa na bunga, no. So siguro mga around 2 months pa yan bago mahinog. February siguro. So yun yung kinagandahan, no. Habang may peak season tayo ng December, by February may inaantay tayo na harvest pa rin, no. So tuloy-tuloy basically yung pag-harvest natin ng kakao throughout the year. Although may peak season tayo nga na sinasabi pag December, meron pa rin tayong ine-expect na harvest throughout the year, although hindi ganun kasing dami ng peak season. So pero tuloy-tuloy pa rin. Yun yung advantages ng kakao. Dito sa farm, madalas na peste na na-encounter natin dito is ito, kung hindi anay, mga stem borer. Yung sa isang puno natin kanina, may nakita na tayo, no? Ayan, dinadamage nila yung puno. Tingnan mo to, nabutas niya na. Hindi tayo gumagamit ng pesticide dito. So normally, na-hunting na lang natin. Kasi baga normal na yan na may peste sa mga farms, no. So make sure na lang natin na yung kakao natin kayang mag-survive. Kaya lagi tayong nagpupurun. Ayan, mga anay. So kaya dito sa farm, i-release lang natin kada puno, binivisit isa-isa. Medyo matrabaho, pero ganun talaga, part siya ng pag-operate ng kakao farm, no. Di naman siya deadly sa farm, sa mga puno. Yun lang, kailangan lang natin siya malinisan ng maayos. Tulad dito, may mga bunga naman. Yan, productive pa rin siya, although ito may mga infestation ng mga insekto dito sa ilalim. So sasabi natin last time, no, na isa sa mga pest na nakikita natin dito sa farm, itong stem borer, no.
Iba yan sa pod borer. Yung pod borer yung target talaga yung bunga. Ito stem borer, pero pumunta siya dito sa bunga ng kakao, no. So ang good thing dito ay makapal yung balat ng kakao pods natin. Kahit na may stem borer tayo dyan, hindi niya ma-penetrate ng buo ganun sa bunga. So goods pa rin ito, no. Itong bunga na to, pwede pa natin tong gamitin. Hindi pa yan bulok sa loob. Yan. So yan, hindi tayo gumagamit ng pesticide dito sa farm, kaya hinahayaan lang natin yung mga yan. Hindi naman yan masyadong nakaka-pervision. So dito sa farm ngayon, ang ginagamit natin na fertilizer is itong Agroblend, no. Galing sa mga kaibigan natin sa Allied Botanicals. Since namumunga na yung kakao natin, ang ginagamit nating fertilizer dito is yung malaki yung percentage ng potassium. So ito ay 10-7-22, no. So potassium rich ito. Yung potassium kasi yung nagsusupport para makabuo ng fruits yung mga kakao, no. Well, yung mga fruits in general, so potassium talaga yung kinakain nila, no. So dito mag-apply tayo ng fertilizer doon sa mga fruiting natin na kakao, potassium rich na fertilizer compared doon sa mga lumalaki pa lang na kakao, mga 1 to 2 years old na hindi pa namumunga. Ang ina-apply naman natin doon na fertilizer is yung rich in nitrogen or complete fertilizer. Ngayon, itong Agroblend galing sa Allied Botanicals, tinatawag ito na, compared dun sa ibang fertilizer, ito ay controlled release fertilizer. So ang pag-apply natin usually once or twice a year na lang, no. So kaya controlled release kasi hindi siya agad-agad na nadi-dissolve sa lupa. So dahan-dahan siya na di-dissolve. So mas may time yung kakao para i-absorb yung nutrients. So mas tipid siya kasi once or twice a year lang natin siya gagamitin, and mas economical. So again, ito Agroblend galing sa Allied Botanicals. Nandito tayo ngayon sa part ng farm natin na mature na yung mga puno, no? Ang dami na silang mamunga. Yan, nakapag-harvest na tayo. Balikan na lang natin mamaya. Ito mga damage gawa ng bagyo. Ayan. Wala namang nadamay na kakao na fully nasira, no. May yan damage lang, pero kami dyan naka-harvest pa rin tayo. Balikan na lang natin to. Damage ng bagyo, oh. Yung harvest ngayong season, no.